Gabi sa tanan. Salamat sa opportunity. I would like to thank Pastor Ray for the blessing and the privilege to bring the Word of God this evening. And salamat ko church also for your love and support for missions. Again and again, kani nga church, dako kay ni kabahin sa akong kinabuhi. Every time nga moanhi ko dinhi, madasig yun ang akong kalag, no? O salamat sa Ginoo sa mga katawhan nga naa dinhi karon. Talagsa na lang kayo ang church nga magsimba og midweek, no? Ang ubang mga Kristohanon dili na mamalik og midweek, ang uban buntag na lang sa Domingo, di na mamalik og hapon. Pero salamat nga naay pigkarangan nga nagsimba pag in the middle of the week. And what a privilege that we are here tonight to be encouraged by the Word of God. Everybody stand please. Let's open our Bibles in the book of Titus chapter number 2. Titus chapter number 2. And dako kaayo og tabang ang inyong pag-amen. Kaya ang pasabot anang amen, Pastor, buhi pa mi, wa pa nag-rapture. Amen. Ang pasabot anang amen, amen Pastor, padayon kay nakasabot mi. Og ang pasabot anang amen gyud Pastor, sakto na, undangin na, kay manihapon pa mi. Amen. Titus chapter 2 verse number 11 down to verse number 14. And just follow me with your eyes as we read together, and you are just going to read silently as I'm going to read verse number 11 down to verse number 14. If you are there, say amen. Verse number 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly. And then it says righteously. And then the last one is godly in this present world. Verse number 13, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Verse number 14, everybody read. Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works. I want to speak this evening on a message entitled, The Wonderful Grace of Jesus. And we understand, if you are a believer tonight, kinahanglan masabtan nimo ang kahibulungan nga grasya sa Ginoo. Sa atong mga kinabuhi nga ang grasya sa Ginoo, it did not only end in our salvation, apan ang atong kaluwasan sinugdanan lang na nga nakatilaw ta sa kanindot sa grasya sa Ginoo. And if you are here tonight and you are not sure that you are going to heaven, you do not need to earn your way. You do not need to impress God aron ikaw makasulod og langit. You do not need to earn the love of Jesus Christ because He already loved us. Tungod sa kadako sa grasya sa Ginoo. Heavenly Father, we thank you this evening for bringing us here in your house. Lord, thank you for the leadership of Pastor Ray Sobrabas. Thank you, Lord, Ma'am Jama, and the children. Salamat, Ginoo, sa mga katawhan nimo nga imong gibutang dinhi sa pigkarangan. Lord, thank you for their hearts. Nga doon na sila kasing-kasing sa hinapos nga panahon, sa panahon, Lord God, nga daghang mga Kristohanon ang nangabugnaw sa pagsimba diha kanimo. Salamat nga nay mga katawhan nimo dinhi, Ginoo, nga uhaw o gutom sa imuhang pulong. Father God, it is my prayer tonight that you will use this message to challenge your people once again, and to be able, Father God, to be equipped by your word. And Lord, I pray nga sa akong pagbulag-bulag unya after the service, nga muuli mi Ginoong Dios nga among balunon ang panalangin diya sa imong pulong. Be with Pastor Ray nga nasa Abu Dhabi karon, and Ma'am Jama and Brother JR. I pray, Ginoong, ikaw maghahatag sa nila o kadaugan dito. Thank you for this thing. In Jesus' name we pray. Amen and amen. You may be seated, please. In all honesty, as a Christian for many years, I know na yung mga Kristohanon dinhi nga dugay na nga nahimong Kristohanon. We understand that Christian life is a very challenging life. It is challenging in the sense nga we are living in this fallen world that hates God. We are living in this world that hates the Word of God. And we understand as we go out, mga kaigsunan, makasabot jud ka nga ani gawas nimo labi nagmag-share ta sa pulong sa Ginoo, ang tao gahi gyud kaayo papaminawon sa pulong sa Dios.
And we understand that the things that is going on in our world today, the principles and the standards of this world are those standards that hates the standard of God. Here in our text this evening, we are going to see how Apostle Paul summarized to Titus what Christian life is all about. And it's all about the grace of our Lord Jesus Christ. The meaning of the word grace is unmerited favor or undeserved favor. Or in other words, it is God's divine kindness kanato nga mga makasasala mo na nga wala gyud tay angay ikapanghinambog sa atong kinabuhi, wala tay angay ikapanghinambog kung unsa ang atong naabot sa atong kinabuhi, kay ang tanan grasya ra sa Ginoo. It is only by the grace of God. And so tonight, we're going to see why is it that the grace of Jesus Christ is so wonderful. Kaning mga butanga atong tubagon in our message this evening. Number one, first of all, the grace of God is wonderful because number one, it brings salvation. Ang grasya sa Ginoo nagdala og kaluwasan. The Bible tells us in verse number 11, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men. Folks, salvation is only by the grace of God. Ang kaluwasan, mga kaigsunan, grasya na sa Ginoo. In other words, tonight, we do not deserve to be saved. Walay ni isa dinhi nga makaingon, ako pastor, angayan jud kay ko muadtog langit kay buutan kay ko. Ako pastor, angayan jud ko muadtog langit kay kada buntag tigaan akong inununan ang among silingan. Ako pastor, wag gyud ko'y kontra sa kong tibuok kinabuhi. I deserve to enter into the kingdom of God. Nobody here deserves to enter into heaven. We do not deserve salvation. Dili ta angayan sa langit kay kung langit kung panaungay pa ang pag-adtog langit. Si Pastor King ragoy malangit nato dinhi. Kung panindotay lang og tingog ang pag-adtog langit, si Pastor Lloyd ragoy mo adtog langit. Pero mga kaigsunan, ang pag-adtog langit dili sa atong kaugalingong pagpaningkamot. It is not because of our own merit, but it's all about the merit of the Lord Jesus Christ. Because in the first place, we do not deserve salvation. We do not deserve heaven. We do not deserve eternal life. We do not deserve to be called a child of God. We do not even deserve the Lord Jesus Christ. We do not deserve to be a member of the family of God. But all that we deserve in life is one thing: impierno. Isa ra gyud ang angayan nato. Impierno. Maski unsa pa ka nindot sa imuhang barog ug sa imong bisti, ang tao makasasala og moadtog impierno. Maski unsa pa nato kadaghag bahandi aning kalibutan, we only deserve one thing. It is to go to hell. Dalaygon ang Ginoo sa kahibulungan niyang grasya sa atong mga kinabuhi. The Bible is very clear in Romans chapter 6 verse number 23. We all know the verse, for the wages of sin is death. Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Titus chapter 3 verse number 5, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ephesians chapter 2 verses 8 and 9, we all know the verse. Recite it with me. For by grace are you saved through faith, and that not of yourselves. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast. The Bible says in John chapter 1 verse number 12 that we became a child of God tungod kay ikaw ug ako nagtuo ug nagdawat ni Kristo sa atong mga kasing-kasing. But as many as received Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. John chapter 5 verse number 24, verily, verily, I say unto you, he that heareth my word and believeth on Him that sent me hath everlasting life, and shall not come into condemnation, but is passed from death
unto life. Mga kaigsunan, sa mga bisita namo nga naa dinhi karon, or if you are here tonight and you are not sure you are going to heaven tonight, pwede kang makapaniguro nga ang imong kalag mo paadtog langit, tungod kay ang pag-adtog langit dili na nimo angay paningkamutan. Imo na lang tuhuan og dawaton si Kristo sa imong kasing-kasing. Maghinulsol ka sa imong mga sala ug imo siyang pasudlon nga imong Dios ug manluluwas sa imong kalag. Nganuman ang pag-adtog langit dili pagwapuhay, dili panaungay, dili pabutanay, dili pa relihiyosohay, kundi pakinasing-kasingay. Kung imong ipaubos ang imong kaugalingon, ang kuno nimo nga ikaw makasasala ug dawaton si Kristo sa imong kasing-kasing, the Bible says, you will receive eternal life. Amen? Salamat sa kahibulungan nga grasya sa Ginoo. It brings salvation. Notice also in verse number 11, ingon ng Bible. In Titus chapter 2, verse number 11, the Bible says, for the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men. Ang kaluwasan, ang grasya sa Ginoo nga nadalag kaluwasan, nagpakita sa tanang mga katawhan. In other words, tonight, I want you to remember this, that salvation is not only for a selected group of people. Ang kaluwasan, dili lang sa mga tao, nga pipila ka mga tao, kuno nga gipili sa Ginoo. Ang kaluwasan para sa tanan. Salvation is for all men. Ang kaluwasan, mga kaigsunan, para sa tanang mga katawhan. Ang si Ginoong Jesucristo, nagpakamatay siya para sa tanang mga tao. You know why? Why salvation is for all men? Because according to the grace of God, gusto sa Ginoo nga ang tanan maluwas. 2 Peter chapter 3, verse number 9. The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. That is why tonight, salamat ko ani nga church nga nagpadayon sa pag-support sa missions. Munang nag-support tag mission. That's why we have faith promise offering. That's why we renew our commitment and we challenge the Lord sa atong mga tagsa-tagsa ka mga panginabuhian, sa atong tagsa-tagsa ka mga pagtuo sa atong mga kasing-kasing, that we would continue to spread further the gospel, not just here in Pikarangan, but all throughout the world. Nganuman, tungod kay ang plano sa Ginoo sa kaluwasan, dili lang sa Pikarangan, dili lang sa Pagadian, dili lang sa Pilipinas, kundi sa tibuok kalibutan. God wants all men to be saved. I hear some pastors would say, ngano mag-support man tag mission, wa pa gani nahuman ning ato ang Pilipinas og reach out, wa pa gani nahuman ang lungsod sa ang probinsya sa Zamboanga del Sur, wa pa gani nahuman ang Pagadian, wa pa gani nahuman ang Lanao og Solwining, unya magpurin-purin na dayon ta mga kaigsunan ang plano sa Ginoo sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. That's why we are glad that we have missionaries who have surrendered their lives to the Lord, because through them we can obey the Great Commission, because the Great Commission is all throughout the world. Padayon ta sa pag-support sa buluhaton sa Ginoo. According to a report from CBS News, duha ka mga prominent nga university sa Amerika nga daghan kig aplikante kada tuig. O kailata ani nga mga university, the first one is the Harvard University and the Stanford University. These two universities are the most coveted universities all throughout the world. Despite the low chance of success, every year sa kadaghan sa mga aplikante, 5% ra ang dawaton nga madawat sa eskwelahan.
nga mo eskwela. But you know what? Maski gamay kaayo ang chance nga madawat ka sa eskwelahan, kani nga mga eskwelahan, every year ang Harvard University na ay 60,000 ka mga aplikante. 60,000 ka mga estudyante ang mo-apply sa eskwelahan. Ang Stanford University, more than 55,000 applicants every year. And out of that 60,000, 3,000 ra ka mga aplikante ang madawat sa eskwelahan. But despite of that, daghan kaayog ipang-reject ng mga estudyante, daghan kaayog mag-uol kay nang andoy sila nga maka-eskwela sila ani nga prominente nga eskwelahan, but they could not pass. And still every year daghan kaayog mag-apply. Salamat nga dili tanawon sa Ginoo kung mudawat ka ni Kristo, tanawon ako ni Bi kung angayan ba ning luwason. Tanawon daw nako ni Bi kung bright ba ni, kabalo ba ni og 2 plus 2, kabalo ba ni og algebra, tanawon ako ni Bi kung tarong-tarong ba ni og pamatasan. Salamat nga kung ikaw kitang tanan nga makasasala, kung mutuo kag mudawat ni Kristo, imong maangkunan ang kaluwasan sa imong kanan. Number 1, the grace of God is wonderful because it brings salvation. Number 2, it is wonderful because it brings sanctification. Ang grasya sa Ginoo nagtudlo kanato sa pagkinabuhing balaan ug limpyo at tubangan sa Ginoo. Before I became a pastor, there was one Pentecostal pastor nga akong naistorya. Usa ka adlaw, I forgot asa midapit nagistoryahanay, but somewhere on the road. And then, nangutana siya nako because nakaibalo siya nga Bible baptist ko. And then, giingnan ko niya siya nga, dong, mutuo mo dong, mutuo ba mo diya sa baptist nga, kung ang tao maluwas, dili na mawala ang iyang kaluwasan? Anak ko, yes, pastor. Siya inyo po nang gitudlo sa inyo ha, simbahan. Siya, gitudlo na mo na pastor, kay gitudlo mo na sa Bible. Once saved, talk to me, once saved, always saved. Osas, once saved, always saved. Kung luwas ka, dili na mawala ang imong kaluwasan. And you know what caught me when he said to me, siya, abini mo dong no? Tobya pod mi ana, pero di na ako na itudlo sa mong simbahan. Saka naman, pastor, kay kung akong tudluan ng akong mga membro ana, basin og abusaran nila ang pagpakasala. Dili na sila magkinabuhing balaan, kay di naman di mawala among kaluwasan, magpakasala na lang ko. You know why that pastor was very wrong? Because the grace of God is not the license or a license nga magpakasala ka. Kay kung tinuod kang luwas, kung tinuod kang giluwas sa Ginoo gikan sa atong mga sala, nganong mobalik pa man ka sa daang kinabuhi sa pagpakasala? And this is what the Bible says in verse number 12. Look at the grace of God. Verse number 12, ingon ng Bible, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly and righteously and godly in this present world. Ang grasya sa Ginoo, mga kaigsunan, it does not encourage the believers nga magpakasala at tubangan sa Ginoo. No, but on the contrary, ang grasya sa Ginoo mao'y magtudlo, mao'y maghatag og kusog sa Kristohanon nga kita makapadayon ta sa pagkinabuhing balaan ug matarong at tubangan sa Dios. Do you realize that? You can only live the Christian life by the grace of God. Kristohanon ka, magsalig ka sa mong kaugalingong kusog para magkinabuhing balaan. Wala gyud mayong laki sa sala dinhi. Walay mayong laki sa temptasyon. Walay mayong laki mga kaigsuonan sa kalibutanon ug unodnon nga pangibog. Grasya ra gyud sa Ginoo ang tanan. Kana tanan tungod sa grasya nga ihatag sa Dios sa atong kinabuhi. We are to live a life that is holy, separated from sin and holiness before God. That is why the grace of God brings
sanctification. Una sa tanan, ang grasya sa Ginoo, it enables us to say no to sin. The Bible says in verse number 12, teaching us that denying, and the word denying is the same word as no. Ang grasya sa Ginoo mag-enable nato, maghatag nato kusog, nga kung ikaw tunulan og tuba, moingon na ka og no. Og walay nag-amen, di mo ganahan mag-no? Kung tunulan kag tuba, ayaw naglingi sa likilid. Mulingi, panitunulan tag tuba. Na ba kasi Pastor Ray diri, no? Lingi. Sa ibabaw nakadaritso lantaw. Amen? Learn to say no. Everybody say the word no. Go. No. 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 Bay, alibay. Dari sabay. Magkuhan sa ta. No. Magbuhat tag mga inanibay. Ay, pagkuhan na bay. The other day, we went to a birthday celebration. Og ang nag-birthday, judge, usa sa mga judge diri sa dito sa Zamboanga del Sur, a good friend of mine, ang iyang anak nga dentist, ning adto mi sa iyang birthday. Pagkahuman, pagkatiud-tiud sa okasyon, nang gawas na ang San Miguelite. Tuwa na ito ang San Miguelite, nang gawas na. O dito, gyud gibutang sa among lamisa. O giingnan din mi ni judge siya nga, puy, panginom na mo ani, kay dili ni maka-impirno ning mga ilim nun. Giingnan ako akong amigo, mulakaw na ta, kay murag dili na ni maayo. Learn to say no. Learn to say no. That's the grace of God. We are to deny ungodliness. We are to deny the call of sin and temptations in life. If God calls it sin, we do not have the right to change the term. If God calls it sin, it is still a sin until today. Ang sala, wa pagyud gihapon na usab hangtod karon, sala ragyod siya gihapon. Let me encourage you tonight to learn to say no. Learn to deny. Learn to refuse. Learn to say no. Kay dunay grasya sa Ginoo nga motabang kanimo. Not only the grace of God enables us to say no, the grace of God enables us to say yes to holiness. Yes to holiness. The Bible says, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, look at this, we should live. We should live. And the word should is an obligatory modal verb. That means ang pagkinabuhing balaan dili optional. Ang pagkinabuhing balaan dili suggestion, dili sama sa balaod sa Pilipinas nga suggestion. Ang traffic light suggestion. Kabantay mo, suggestion rang traffic light. Kabalong naka-red, mugog yun. Suggestion ra. Ang pagkinabuhing balaan, it is an order, a command of God para natong tanan. That is why the Bible says we should live, look at this, soberly and righteously and godly in this present world. In other words tonight, ang standard nato nga mga luwas, dili ang standard sa kalibutan, kundi ang standard sa pulong sa Ginoo. We are to live soberly, righteously, and godly in this present world. Kabalo ka, imo lang ning mabuhat. Pinaagi sa grasya sa Ginoo. Number 3 and the last. Not only God's grace brings salvation, God's grace also brings sanctification. And number 3 and the last, God's grace brings down the Savior. Sa mga panghitabo sa kalibutan, kabalo ko, gikapoy na magpuyo aning kalibutan na. Kapoy kay puyo aning kalibutan na. Kapoy kay paminaw sa balita. Ganahan pa mo maminaw balita?
Usay kapoy kay mag-scroll sa Facebook kay murag di na maayo ang atong mabasahan tanan. I will tell you tonight, ang atong paglaom, salamat nga ang atong paglaom, dili dinhi. Ang atong paglaom, ang pagbalik ni Jesus Christ. The Bible is very clear in verse number 13. Look at your Bible. The Bible says, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Thank God that our blessed hope is not the 2028 election. Thank God nga ang atong bulahan nga paglaom, dili ang pag-asinso sa Pilipinas. Kung ipaasinso sa Ginoo ang Pilipinas, praise God, Lord, sana unta itugot sa Ginoo nga ipaasinso ang Pilipinas. Itugot unta sa Ginoo nga tigaan tagsunod nga mga leader nga dunagay kasing-kasing para sa mga katawhan. Pero wala din niya ang atong bulahan nga paglaom. Our blessed hope is the coming of our Lord Jesus Christ. That is why tonight, Apostle Paul said to Titus, we are to looking. Everybody, say the word now. Go. Looking. We are to anticipate the coming of our Lord Jesus Christ. We are to look for His imminent coming and His return. In other words, karungtak na sa kagabion, sa mga panghitabo, sa kalibutan, sa mga bagyo, sa mga linog, sa mga butang nga dili maayong basahon, dili maayong paminawon nga mga butang, mga kaigsuunan, ayaw o kagool, ayaw o kahadlok. We should not get anxious or fearful sa mga panghitabo, but we ought to be glad tungod kay tinuod ang pulong sa Ginoo og hapit na mo balik si Jesus Christ. Laliman ka sa Cebu, ang mga sakyanan mura og linabhan, gapatong-patong. Ang mga bus, tuan na dito sa kanal, tuan na sa suba ang mga truck. Pirting taon hago sa tao, hala, kautang-utang, hala, trabaho diri, para lang makapalit aning mga butanga. And in just a matter of one storm, luoy ang tao nga ang iyang plano sa kinabuhi para raaning kalibutana. Ang bagyo nagpahinumdom ka natong tanan nga ang mga butang aning kalibutan na lumalabay lamang. One day Christ will come and we are going to see Him face to face. Ug ingon ng Bible as I close, ang balikan ni Kristo walay lain kundi ang iyang mga katawhan. Verse 14, the Bible says, here's the last verse. Everybody read. Verse 14. Everybody read. Go. Who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. Katawhan ba ka sa Ginoo? Ikaw ang balikan sa Dios. Nganuman, nakaangkon ka sa grasya sa Ginoo. If you are here tonight and you are not sure you're going to heaven, dawata si Kristo karon, pasudla siya sa imong kasing-kasing. Gihangyo nako ang tanan sa pagdungo sa ulo, pagpiyong sa mga mata. If you are here tonight and you will say, Pastor, dili pa ko sigurado nga moadto kog langit. Gusto na akong ipaniguro ang akong kaluwasan sa akong kalag. I don't want to leave this building nga magduha-duha ko sa akong kaluwasan. Ayaw kaguol na ay grasya sa Ginoo. He wants you to be saved. That's the reason He died. Para dili na ka mag-antos pa sa impyerno. Para dili na ka magtsabaw sa kalayo sa impyerno nga way pagkapalo. He died for you because He wants you to receive this grace. Tonight, may naabay mo ingon, Pastor, akong dawaton si Kristo sa akong kasing-kasing. Ipataas ang mong kamot o giubos dayon. Is there anyone tonight? Is there anyone who will want to receive Christ as your Lord and Savior? Is there anyone tonight
before I proceed, is there anyone tonight who will receive Christ nga iyang Ginoo ug manluluwas? Gihangin ako ang tanan sa pagpanindog, manindog tang tanan. As the piano plays softly, may I invite you here on the altar and say, Lord, tabangi ko nga pinaagi sa imong grasya, magkinabuhi kong balaan, soberly, godly, and righteously in this present world. Will you come here in the altar? Dili nimo kaya nga magkinabuhing balaan nga ikaw lang. You need the grace of God. Will you come? Let's talk to the Lord. Perhaps tonight, na mga butang nga angin natong itugyan sa Ginoo. Perhaps tonight, God is convicting your hearts. There are sins that must be confessed, that must be forsaken. Will you come? Let's talk to the Lord. Ginoo, tabangi ko nga magkinabuhi kong balaan. Nga nagbalik nimo dili ka maulawan sa akong kinabuhi. Let's talk to the Lord. Just be honest to the Lord. Talk to the Lord tonight. You need the grace of God. Heavenly Father, in the name of your Son, Jesus Christ, Lord, salamat kayo sa imong grasya sa among mga kinabuhi. Wala mi ikapang hinambog, Lord. Even kami mga pastors, Lord, it's only by your grace. Thank you, Lord, for entrusting us the ministry. And Lord, I pray nga kanamong tanan nga nadini sa atubangan karon. Tabangi mi Ginoong Dios, pinaagi sa imong grasya nga kami magkinabuhing balaan. Nga bago ka mo balik, Lord, daghan mig mabuhat para sa imong buluhaton. Makapangabig mi kalag. Makadalamig mga kalag din sa church, sa imong tiilan, Lord. Magamit ang among panginabuhi, Lord, sa pag-support sa foreign missionaries all around the world. Lord, I pray. Kining tanan, Lord. Grasya ra gyud nimo. Bless the people here in the altar. In Jesus' name I pray. Amen and amen.